ang Panginoong Kristo ang pinagmumulan ng biyaya. Anumang pagsubok dumating sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay hindi po nababawasan. Ang biyaya ng Diyos ay walang hanggang kayamanan, walang hanggang sukat. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lumilipas. Kaya kung susukatin yung pananampalataya mo hanggang saan. Kaya kapag may pagsubok, nawawalan ka ba ng tiwala sa Diyos? Kapatid, ang panalangin, isa sa pakinabang na nagpapaalis ng kabalisahan ay ang panalangin ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Isa po tayong lumalapastangan na di binibigyan ng alaga o pansin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pero dahil sa kahabagan, dahil sa pagkaawa, dahil sa kandaang loob ng Diyos, tayo pa rin ay itinuring bilang isang lingkod. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon. Pinasagana sa akin ang kagandang loob. Ipinagkulob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig. Kaya dito po kapatid, yung measure of praise, walang katapusan. Sa tao, may limitado lang. Yung pag-ibig, yung sukat ng pag-ibig, yung sukatan ng pananampalataya mo, kaano na kalawak? O nananampalataya ka lamang kapag sa oras o pag walang pagsubok. Paano na kung ikaw ay may pagsubok o trial? Okay? Dito po makita po natin, marami pong binanggit ang example of grace in the Bible. The story of Noah. Ano sabi po ni Yahweh kay Noah? Noah, lalahanan mo ang mga tao, nalilipunin ko ang mundo sa pamagitan ng baha. At pasakayin sa barko. At gayon din ang 2 pares na ngayon. Pero hindi yung God's favor. Ibinigay kay Noah. Grace. Doon pa lang, naligtas ang kanyang buong pamilya. Sila lang ang tunay na tumanggap. Sila lamang ang tunay na nakinig. Nakinig sa panawagan ni Yahweh. Sabi niya, lilipunin ko. Ang dami, hindi. Tinatawanan pa siya, di ba? Sino man tao ito? Ang laki ng ginagawa niyang barko. Sino? Masisira niya tayo ng ito. Di ayaw pa rin maniwala. And, marami pa po. The conversion of Paul. Kung paano, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? May conviction ng Holy Spirit. Elder, Rene, punta ka doon. Maraming mga tao, punta ka roon, magbahagi, mag-share ka. Okay? Copy of grace, a converse, yung pong ikaw, dahil tinutuwid ka. Okay? Si Pablo, isa po nakaranas siya ng grace, biyaya ng Diyos, mula sa kanyang kasamaan, sa kanyang kalikuan, sa kanyang ginawa, pinago, may pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay niya. The parable of the prodigal son. Iba po ang anak, nilustay ang pera at nagsisi at bumalik. Pero po, by the grace of God, hindi niya kinondem. Hindi niya sinisi. Ginisan mo yung pera, inubos mo yung pera mo. Huwag ka nang babalik. Ganyan ang tao eh. Ang realidad sa tao, wala nang kayamanan, Kenny. Wala ka nang kayamanan. Pero sa Diyos, tinanggap niya ng maluwag. Pinihisan at pinapatay ang guya. Yung panganay na inggit. Sample of grace. The woman caught in adultery. Hinabol siya, inakusahan siya dahil siya'y makasalanan sa pakikiyapid. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Sino man sa inyo ang walang kasalanan ay dumampot ng bato. Dumampot ng bato. Pero wala. Wala. Sapagkat lahat ay nagkasala.
demonstrating unconditional love and grace. Nakamtan ng babae yung kaabagan, biyaya, kagandaang loob ng ating Panginoon Jesus. The crucifixion of Jesus. Yan. Isang sample, no, expression of God's grace, offering redemption and salvation to believe. Ultimate expression of God's grace. It is finished. Naganap na. Kasama doon sa kanyang magandang o kapahayagan na ginawa niya, binayaran na ang ating kasalanan. Ating buhay, anong senyales na ang biyaya ng Diyos ay may tuturing na napakahalaga. May tuturing na isang alimbawa na makikita at masasabi ng ating kapatid, how God is great. Ang galing ng Diyos sa buhay mo, elder. Ang galing ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Minsan, akala natin tayo ang pinakamagaling at tayo ang magaling. Hindi po. Ang Diyos ang nagpapatalas. Ang Diyos ang nagpapagaling. Dahil nandyan ang biyaya. Patuloy na ating mararanasan.